Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak? Mga kapatid, ang buting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po, mga kapatid, at matagal-tagal po tayong hindi nakapag ganitong klase ng content na kung saan ipinapahayag po natin ang araw, ang mabuting balita ngayong araw na to. At ito ang ating gospel nga na kung saan ay pinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan, na sinabi nga ay na kung saan siya ay itatakwil ng mga matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. So, dahil nga hindi siya pinaniniwalaan na siya yung Mesiya, at yung mga yun ang gumawa ng paraan para siya ay may bako sa krus. At nasunod nga yun. At iyon din naman yung dahilan bakit siya pumunta dito sa atin, para tubusin mga kasalanan natin ng buong sanlibutan. At meron pa siyang itinagdag na kung saan kung ikaw nga talaga ay tagasunod niya at susunod sa kanya, kalimutan mo yung sarili at pasanin ng cross sa araw-araw. At gaya nga ng binanggit niya ng ating Panginoon, hindi ganoon kadali ang sumunod sa kanya, dahil nga maaaring itakwil ka rin ng sambayanan. Kahit mali, kahit yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, dahil sa pagsunod sa kanya, pwede mong ikapahamak. Pero ang kapalit naman ito, yung buhay sa langit na kasama siya sa kaharian niya. Lalaanin mo nga naman yung kayamanan, kaginhawaan, or kahit makangker mo ang buong mundo, kung ang kapalit naman ito, yung buhay mo nakasama siya, ayun yung mawala. Kaya madiin niyang sinasabi na kung gusto mong sumunod sa akin, kalimutan mo yung sarili. So, kung tutusin, kung tutusin, napakahirap. Dahil nasanay tayo sa buhay na kung saan ang sinusunod lang natin yung sarili natin. Maliban sa ating mga magulang, minsan nga sumusuway pa tayo sa ating mga magulang dahil sa mga kagustuhan natin. At napakahirap. Pero kahit mahirap yan,
alam kong kakayanin natin yan dahil kasama natin siya na masigit na naghirap kaysa sa atin nang siya'y dumating dito upang tayo iligtas. Dahil pinasan niya ang cross na hindi naman dapat para sa kanya. Binawis niya ang buhay niya para sa atin, para tayo matubos. Dahil ganun tayo iniirog ng ating Panginoon, ganoon na lang yung pagmamahal niya, hindi lang siya at ng ating Ama, the Heavenly Father, na nagpapaba sa Kanya, nagsugo sa Kanya dito, hindi para tayo i-judge, hindi para tayo parusahan sa mga kasalanan natin, kundi para tubusin at maligtas. Ganoon na lang ang pagmamahal niya para sa atin. Naway mayroon tayo napulot na aral sa araw na to. At ngayon ngang Lenten season na ngayon. Start na ngayon ng Wednesday. Kung saan nag-start dahil sa pagpapahid ng abo sa ating noo Ash Wednesday. Sisimula na yan, so 40 days na po yan hanggang katapusan sa Holy Week. Tayo magnilay-nilay at manalig sa ating Panginoon na patuloy niya tayong gabayan, bantayan, manguna sa ating buhay, sa ating bawat gagawin, bawat desisyon. Patuloy tayong mahalin at higit sa lahat, patuloy niya tayong patawarin sa ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw. Amen. Salamat, Ama. At hanggang dito lang po mga kapatid, at papasin nyo na kaganto ko. Test ko kasi kung okay yung mic nito. So, bye-bye. Bukas naman.